What is up guys? Magandang araw sa inyong lahat. At maraming salamat for going back to our channel. At for this video, pag-uusapan natin is about sa braking technique. So it is very important na dapat malaman ito ng isang rider kasi this is for our safety. So gusto ko sana na i-discuss natin itong topic na to na nasa kalsada ko, kaso alam ko na very crucial itong topic na to. So I decided na sa bahay na lang natin ito i-shoot para at least makapag-focus tayo kasi very important po talaga ito. So hopefully matapos mo tong video na to at kapag ka nagustuhan mo at meron kang nakuha, sana mag-subscribe ka. Without further ado, ito na po, watch the video. Alright, so matagal ko nang gustong pag-usapan itong topic na to and I was able to have the opportunity para eto na, gagawa na natin ng video. I just gathered enough information and my own experience para mabuo natin itong video na to. Pag-uusapan nga natin today is all about the braking, no? Braking technique. Braking means grip. Pag sinabi po nating braking, it is equal to grip. Ano ba yung grip? Ito po yung friction, yung kapit ng gulong mo doon sa surface ng kalsada. Yun po yung sinasabi nating grip. Grip or the friction is main factor kapag ka unang-una nag-accelerate tayo. Pangalawa, if we wanted to stay in the lane sa mga cornering. And pangatlo, kung gusto po nating mag-stop. Itong grip na sinasabi natin or yung kapit ng gulong mo doon sa kalsada ay marami pong factor na kinoconsider. Ano-ano yung mga factor na yun? Dalawang factor. Number one is yung uri ng gulong mo. Yung gulong mo ba ay luma, bago, or maganda pa yung kondisyon? Pangalawa, yung factor ng kalsada. Maganda ba yung kalsada? Kung maganda man ang kalsada, wala bang mga hazard? Ano yung mga hazard? Buhangin, tubig, putik, graba, mga aso, at kung ano-ano pa. Bakit importante itong mga factor na to? Bakit kailangan nating i-consider yung mga factor na to? Kasi we are talking about grip nga, di ba? Sabihin natin na napakaganda ng gulong mo, mamahalin, branded, pang truck, pero hindi maganda yung kondisyon ng kalsada. May mga putik, may mga buhangin. Kailangan ba mag-collide talaga sila? Kasi hindi mo naman hawak yung kondisyon ng kalsada eh. Yung kondisyon ng gulong mo, hawak mo. Kasi kung luma na yung gulong mo, pwede mong palitan. Kung hindi maganda yung klase ng gulong mo, pwede mong palitan. Pero yung kalsada, hindi ka pwedeng mamili. Bakit? Kasi wala kang magagawa dyan. Kung gusto mo na magandang kalsada, you go to a truck. Tama ba? So example na lang natin dito, yung gulong ng Aerox ko, no? Yung gulong ng Aerox ko, yung ngayon ay naka Diablo Rosso na ako. Bakit ako nagpalit ng Diablo Rosso? Bago natin ikwento, let's go to the stock first. Yung stock pa lang ang gamit ko, sinubukan ko yung gulong ko sa Ternate Nasugbu Road. At doon nga, sumabit yung aking side stand dahil nag-overbanking ako. Ang gusto ko lang subukan nun is, dudulas ba ako? Yung quality ba ng stock ng gulong ko ay okay? So para maintindihan natin, I want you to watch the video first. Panoorin nyo. So, yes po. Tama po. Stock po ang gulong na gamit ko nung time na sumayad po yung aking side stand. Pero, bakit hindi ako dumulas? Unang-una, balik tayo dun sa dalawang factor. Number one, ang gulong ko ay binabaan ko ng PSI. Mas mababa yung PSI sa normal or sa suggested PSI ng Yamaha. Ginawa ko pong 19 yung harap, ibig sabihin malambot po talaga, at 21 yung likod. So 19 and 21. Is it the normal PSI? Pagka nagda-drive ka sa city driving? No, hindi.
Simple lang eh. Kapag ka mas malambot yung gulong mo, ibig sabihin mas lapat na lapat yung gulong mo sa kalsada. Mas malawak yung goma or yung rubber na nakakapit doon sa kalsada. Pangalawa is the road condition. Kung makikita nyo yung kalsada, malinis, walang buhangin, maayos yung asfalto, walang tubig, tirik na tirik yung araw, ibig sabihin maganda yung temperature. So maganda yung temperature ng kalsada, maganda yung temperature ng gulong ko kasi medyo malayo-layo na yung tinakbo ko. So the grip is very good. Maganda yung grip niya. So naglalapat, nagko-collide yung dalawang factor na sinasabi natin para hindi ka mag-skid, para hindi ka dumulas. Bakit ako nagpalit ng Diablo Rosso? Nagpalit ako ng Diablo Rosso nung sumali ako ng power loop. Bakit kailangan ko magpalit ng Diablo Rosso? Okay naman yung stock ko. Kailangan nga natin kasi consider yung mga factor para hindi tayo dumulas. Unang-una, yung lugar na dadaanan namin ay madulas. Bakit? Tag-ulan nung time na yon. Actually, nung tumakbo kami nung power loop ay talagang basang-basa kami dahil malakas ang ulan. Pangalawa, dadaan kami ng Benguet. At alam nyo naman po ang Benguet. Baka bundok po yon. Kapag ka umuulan doon, rumaragasa ang tubig, ang kasama niyan, putik, lumot, at buhangin or graba. So kaya po nagpalit ako ng Diablo Rosso. Kasi nga, kailangan design yung gulong natin sa kalsada na dadaanan natin para in terms of braking, hindi po tayo magkakaroon ng problema. At maraming beses po ako muntik-muntikang dumulas, but because I have the right tire na in-apply or ginamit sa aking motorsiklo, hindi po ako nadulas. Kaya nga po, iba-iba yung design ng gulong. Ibang klase ng motorsiklo, ibang klase ang gulong. Iba po yung gulong na ginagamit sa mga street bike o yung pangkarera. Iba po yung gulong na ginagamit para sa mga mountain bike or di kaya yung mga dirt bike. Iba rin yung mga gulong na ginagamit sa mga big bike na ginagamit sa racetrack. So iba-iba po kasi nga kailangan mong i-consider yung kalsada na dadaanan mo. Siguro tinatanong mo ngayon, bakit napunta sa gulong yung usapan? Ang pinag-uusapan lang natin dito is braking technique. Alam niyo po kung bakit. Yung old tire or yung wrong tire na mapipili mo para sa iyong motorsiklo, kung hindi siya designed doon sa kalsada na gusto mong tahakin or gusto mong daanan, there will be a problem. Kasi nawala ka doon sa dalawang factor para yung grip ay nandoon. When I started enjoying riding, so nanonood ako ng mga video, nagbabasa-basa ako ng mga article, because I wanted to know, I wanted to be safe. Lalong-lalo na gusto ko mag-rides ng malayuan. So, I encountered this video. Sa video na yan, ang napapanood ninyo is si Marc Marquez. Isa po yan sa mga iniidolo ko sa MotoGP. That is called a trail braking technique. So can you imagine running at 340 kilometers per hour and reducing speed in a split second into 75 km per hour? Kung nakita nyo yung gulong niya, no? Umaangat yung gulong niya sa likod. Bakit? Because you are putting all of the weight in the front wheel. Nasaan ba sila? Nasa MotoGP. Maganda yung kondisyon ng track. Maganda yung kalsada. Walang mga hazard. Walang lumot. Walang graba. Walang putik. Walang tubig. Trail braking technique. Okay? Imagine, trail braking technique ay i-apply mo sa street riding or sa national road with the kind of tire that you are using.
Ano mang klase ng gulong ang gamit mo ngayon? Do you think it is applicable? Do you think you will be safe? Sa tingin mo ba magiging safe ka? I think alam mo yung sagot. Dahil nga gusto kong matuto na sa tingin ko, pwede pala yun. Kasi ako nasa isip ko dati, kailangan yung likod yung gagamitin palagi. Likod ng brake yung gagamitin palagi. Kasi, yun nga, dudulas ako. Pero, pwede rin pala kung maganda yung klase ng gulong mo. Dahil naka-Diablo Rosso naman ako, subukan ko tong trail braking. So, what I did, in-apply ko siya sa National Road. Saan? Sa Cabiang. Itong kalsada pala sa Cabiang Tunnel, nung paliko na ako, pababa na ako, I was running 100 kilometers per hour. In-apply ko yung trail braking. Harap yung in-apply ko. Pero dahil nga hindi ako naka-ABS, nag-lock yung gulong ko. Nag-lock yung gulong ko, tapos yung kondisyon ng kalsada, merong buhangin. So alam niya na kung ano nangyari sa akin. Nag-skid ako, nag-slide ako. Ito yung nangyari sa akin. Ito yung nangyari sa motorsiklo ko. Ito yung mga natamo kong sugat. And then I just realized, hindi pala po pwedeng i-apply yung trail braking sa street riding. Kasi nga, nawala tayo doon sa dalawang factor. Masyado akong nagtiwala sa magandang klase ng gulong ko. Kasi kaya ako nag-Diablo Rosso kasi I trusted this brand. Bago ako nag-decide na magpakabit ng Diablo Rosso, I've watched a lot of reviews bago ako nagpakabit. So, I trusted the brand. Okay ako. Pero, ang hindi ko kinonsider is yung uri ng kalsada na dadaanan ko. Kaya, ang nangyari, nadisgrasya ako. Yung napanood mo yung video, yung kay Mark Marquez, ang iniisip mo siguro, kaya siya naging safe, unang-una, kasi professional siya. Oh? Pangalawa is, maayos yung kondisyon ng kalsada. Tama ka dyan. Pangatlo, maganda yung klase ng gulong niya. Tama ka uli. Maganda yung klase ng gulong niya. I want you to watch this video. Okay. This is the video that we need para mas lalo natin maintindihan na kaya pala sila nagiging safe sa truck. Kaya hindi nag-i-skid yung mga gulong nila kasi marami silang factor na kinukonsider para maging safe. Unang-una, nakita ninyo, di ba? They are analyzing yung tire sa microscope. No? Very advanced. They are measuring the surface ng truck. And then they measure the temperature of the road or the truck. They measure the temperature or they record the temperature of the tire. Yung gulong. So marami silang mga factor na kinukonsider just for them to produce a quality tire that will fit, that will have a good grip doon sa truck para maging safe sila. Kaya nga, kailangan, para maging safe tayo, kailangan kinukonsider natin itong mga factor na to. Anong klase ng gulong ang meron ako? And then, anong klase ng kalsada na meron tayo dito sa Pilipinas? Nung
galing po ako ng Mindanao, pauwi ako dito sa Luzon. I had this encounter na muntikan ko ng mabangga. I was running 100 kilometers per hour in a long straight road. Mahaba po yung kalsada. So I was very confident na tumakbo ko ng ganun kabilis kasi malawak 4 lanes Tapos sabi ko wala naman sigurong bigla-biglang mga tatawid dito or what. And then merong rider sa gilid. Pagsakay niya sa motor niya, walang niha-niho, bigla siyang lumiko. Kasi pupunta pala siya sa kabilang lane. Nung malapit ko na siyang mabunggo, because I was running 100 kilometers per hour, tapos loaded pa ako. Marami akong dala nun Puno yung motorsiklo ko. So, ang nasa isip ko, or kung ang nasa isip ng rider, kung ibang rider yon, ang nasa isip niya is to full stop. Baga parang iisipin mo na kailangan mag full stop ka para hindi mo siya mabangga. Pero, again, meron kang mga dapat i-consider. Kaya ba ng motorsiklo mo na mag full stop? Pwede kang mag full stop or pwedeng tumigil ang ikot ng gulong mo. Pero ang mangyayari sa'yo, mag-i-slide ka. So, ang ginawa ko, piniga ko yung likod kasi naka-drum brake naman ang Aerox. So, kahit anong piga mo dito sa likod ay hindi mag-i-stop yung gulong mo. Only enough para mabawasan yung speed. Full brake sa likod, alalay yung harap para mabawasan yung speed. Nung nabawasan na yung speed ko, when I had the opportunity, nakamaneuver ako doon sa kaliwa. Hindi ko siya nabangga, pero konting-konti na lang, mababangga ko na siya. Bakit? Kasi nga, na-apply ko yung braking technique. Ibig sabihin, alam ko na kung ginamit ko yung dalawang brake or binrake ko ng sabay, what will happen to me? Hindi ko nga siya mababangga, pero magi-slide ako. Or worst, titilapon ako, tatumbling ako, kasi nga, sobrang bigat ng likod ko, and I am putting all of the weight sa harap, tatumbling ako. Ganun yung mangyayari sa akin. So, ang ginawa ko, hindi ako nag-full stop. Ang nasa isip ko, kailangan mabawasan ko yung speed ko para hindi ko siya mabangga at magkaroon pa ako ng chance na makamaneuver at makaiwas ako sa kanya. Those are the hazards na kailangan mong i-consider. Bukod sa mga putik, tubig, graba, lumot, yung mga bigla-biglang tumatawid na aso, yung kagaya nun na mga rider na bigla-bigla na lang lumiliko, yung mga tricycle na bigla-bigla na lang lumiliko. Kaya kailangan mo talagang aralin yung technique, no? Kailangan aralin mo yung motorsiklo mo. You have to be comfortable with your motorcycle. Same thing, kailangan komportable din yung motorsiklo mo sa'yo. Same thing naman kapag sobrang gaan ng motorsiklo mo. So pag magaan ang motorsiklo mo, mas may chance na mag-skid yung motorsiklo mo kapag napapadaan ka sa mga kalsada na merong mga hazard. Kaya kung napanood ninyo yung interview natin kay Labuyerang ina, sinabi niya doon na mas komportable siya na puno yung motorsiklo niya. Kasi unang-una, ang motorsiklo niya is yung Scoopy. Maliit. Tapos si ma'am ay hindi rin kalakihang rider. Kaya mas okay sa kanya or mas komportable siya na ginagamit niya yung or nilalagyan niya ng maraming laman yung kanyang motorsiklo kasi mas mabigat, mas komportable siya. I wanted to let you know that braking is not a natural skill. Ang braking po ay kailangang inaaral. So you really have to observe and you really have to practice in order for you to be able to apply braking properly para maging safe po kayo. May mga times din naman na ginagamit ko full brake yung harap. Unang-una, kung alam ko na hindi ako mag-i-skid, ano yung mga chances na yun? Kung hindi mabilis yung takbo mo, tumatakbo ka lang naman ng 20, 30, hindi yung ganun kabilis. Kahit mag full brake ka, hindi ka mag-i-skid kasi nga hindi mabilis. Hindi ganun ka bigat yung ibibigay mo na stress doon sa gulong mo. Kaya maggagamit or gagana pa rin yung grip na sinasabi natin. Those are the reasons kaya hindi po ako nagpapatakbo ng mabilis pag ako ay nagso-solo ride. Unang-una, yung mga kalsada na dinaanan ko, hindi naman ako pamilyar. Sabihin natin na maganda yung cornering. Yes, talagang
ma-excite ka eh. Talagang ma-arouse ka na parang gusto mong lumaro, gusto mong bumangking-bangking. Pero dahil hindi ka familiar sa kalsada, pwedeng pagliko mo dun sa corner, meron palang bato, may graba pala, may lumot pala, may buhangin, or basa pala yung kalsada. So kapag ka masyado kang nagpabaya, late ka nang makakapag-react, you will encounter an accident. Unlike kung hindi ganun kabilis yung takbo mo, if there is a hazard along the way, makakapag-react ka kaagad, makakapag-adjust ka kaagad kasi hindi ganun kabilis yung takbo mo. Meron tayong brake sa harap at meron tayong brake sa likod. Kaya nga po, you have to use those brakes simultaneously. Ginagamit po yun, depende sa sitwasyon. Siguro marami na rin kayong na-encounter or napanood na video na hindi sana siya madidisgrasya eh. Kumbaga kung nai-apply niya lang ng maayos yung braking technique, hindi siya mag-slide. Malayo pa naman yung babanggain niya, pero malayo pa lang nag-full brake na kaagad siya. Kaya I suggest, if you are planning to buy a motorcycle, bumili ka ng motorcycle na merong ABS or anti-braking system. Kung may mga bigla-biglang tumatawid na aso or any hazard, ang pinaka nasa isip talaga ng isang rider is to full stop. So dalawang brake yung gagamitin niya para mag-stop siya. What's good in a motorcycle with an ABS or an anti-braking system is hindi niya nilalock yung gulong. Pagka nag-full brake ka, tuloy pa rin yung ikot ng gulong. So ang ginagawa niya is stop, go, stop, go, stop, go. So hindi mag-skid yung gulong mo. So meron pa rin siyang grip. And it gives you time to maneuver kaya hindi ka malulose control. Kaya magiging safe ka pa rin. Unlike with a motorcycle na meron ako, an Aerox which is no ABS, kailangan mo talagang aralin ng maayos na hindi mo malalak yung iyong gulong. For my safety, I wanted to stay drum brake. Gusto ko yung likod ko naka-drum brake pa rin. In case of emergency, kapag ka nag-full brake ako sa likod, kahit gaano pa kapiga, gaano kalakas yung piga mo sa likod, hindi talaga magi-stop or hindi maglalak yung gulong mo. Ganun ang ginawa mo, nag-full brake ka sa likod, and then alalay lang sa harap, piga-piga lang ng konti para hindi maglock yung harap, you will be safe. I suggest kahit medyo mas mahal ng konti yung ABS, you go with the ABS. So I hope na meron kayong natutunan dito. I would like to say thank you to the 6,000 people who supported the channel. I know na hindi madaling ibigay yung subscribe. Kaya ka nag-subscribe sa channel na to, ibig sabihin, I did something good. Meron kang natutunan sa video na to or meron kang natutunan sa mga content ko. So thank you so much guys. Marami pa tayong mga gagawin. Lilibutin pa natin ang Pilipinas. And I hope na makasama ko pa kayo pagdating sa mga time na yon. So bago tayo matapos sa video na to, I would like to shout out these people. So shout out po sa inyo. Ride safe po palagi and God bless po sa lahat.